So ngayon, pag-usapan natin ang Gawad Palangka o Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature. So ano nga ba ang Gawad Palangka? So ang Gawad Palangka ay isang prestiyosong parangal sa larangan ng Pilipinas. Tinatawag itong Pulitzer Prize ng Pilipinas dahil ito ang pinakamataas at pinakaprestiyosong parangal na matanggap ng isang mahuhusay na manunulat sa bansa. Itinatag ito noong 1950 ng pamilyang Palangka bilang parangal kay Don Carlos Palangka Sr., isang negosyanteng kilala sa kanyang contribution sa lipunan. Layunin ng Gawad Palangka na linangin at paunlarin ang pantikan sa Pilipinas at bigyan pagkilala ang mga manunulat na lumikha ng mahuhusay na akda. Noong 1951, sinimulan ang unang kompetisyon na nakatuon sa kategoryang maikling kwento na parehong wikang Ingles at Pilipino. Ito ang simula ng tradisyon ng pagbibigay Gawad Palangka na hanggang ngayon patuloy pa rin. At paglipas ng ilang panahon, may mga kategoryang naidaragdag tulad ng dula, tula, sanaysay, at iba pa. So ngayon, alamin naman natin ang mga kasaysayan na naidagdag sa kategorya sa Palangka Awards. So ang una, yung dulang may isang yugto o one-act play. Ito ay dula na may isang yugto lamang. Pangalawa ay ang tula o poetry. Ito ay masining na nagpapahayag ng tema sa pamamagitan ng saknong, lenya at ritmo. At ang pangatlo naman ay ang dulang. Ito ay isang buong dula na may simula, gitna at wakas. At ang pang-apat naman ay ang sanaysay o ise. Ito ay maikling komposisyon pangpanitikan tungkol sa isang paksa na kadalasang naglalahad ng personal na pananaw sa manunulat. At panglima naman ay ang nobela o novel. Ito ay mahabang katahang isip. At ang pang-anim naman ay ang maikling kwentong pangbata. Ito ay maikling salaysay na para sa mga batang mambabasa. Kasunod naman ito ay ang dulang pantelebisyon. Ito ay ang dula na isinulat para sa telebisyon. At pangwalo naman ay ang dulang pampelikula. Dula na isinulat para sa pelikula. At ang sunod naman ay ang panrehiyong maikling kwento. Ito ay maikling kwento na nakatuon sa isang partikular na relihiyon. At ang kasunod naman ay sanaysay para sa kabataan. Ito ay ang sanaysay na isinulat para sa mga kabataan. At ang panghuli naman ay ang futuristic fictions. Ito ay kwento tungkol sa posibleng hinaharap base sa siyensiya at teknolohiya. I am Abelanosa and this is my reporting. So, ang mga kategoryang ito ay hindi lamang sa pagsusulat ng kwento natin makikita dahil habang tayo ay gumagawa ng kwento o tula, nakakabuo na din tayo ng isang linya na pwede natin gawing kanta at bigyan ng emosyon upang maging isang buong awitin. Marami sa mga kanta ang nasimula bilang isang tula bago ito ginawan na himig at tugma. Katulad ng panitikan, ang musika ay nagdadala ng damdamin at karanasan. Pinapaalalim nito ang ating pag-uunawa at koneksyon sa mga salita. Kaya't makikita natin na ang panitikan at musika ay nagkaugnay, parehong nagsisilbing boses ng ating kaluluwa at kultura. So, like example, if kung magbuhat og kanang kanta, kay sometimes magbuhat og kanta is nanay ka ng meaning na tuwang ginabuhat na lyrics. For example, dana kasi mga emotions or dana ka na ay ganahan ka nga magsuwat kag kanta niya kanang panitan, ganahan kag magbuhat sa imong mind o kanang music kay
nakuan nadani sa imong emotion like and nakay mga idea nga unsa nimo pagbuhat or kana sa and sa tula sa example kanang ang tula kay grabe jud na siya meaning if kung magbuhat ta og tula like example kanang once nga nakay kuan nakay na feel sa imong kagalingon and ganang ka nga idaan lang na nimo sa tula ang imong sa imong emotion or sa imong sa imong na feel diha sa imong kagalingon kay ang kanang tula dili ko na basta-basta na nagbuhat ka kay nagbuhat ka ng tula kay gusto ka nga or nakay ganan na paigo na sa katawo nga ganan ka nga sa katawo nga imong paigon sa imong tula or gusto nimo nga ay kani paran sa usa ka tawo nga akong buhaton sa akong tula or palitan sa imong crush man example ra na siya. And sa ugoy nga halimbawa sa ugoy nga duyan ang lirik ko ay sinulat bilang tula ni Levi Celerio at nilapitan nga musika ni Lucio San Pedro. Bukod sa pagpalimbag sa nagwaging mga akda, workshops for writers noong 1996 para sa mga gustong matutong nga malikhaing pagsulat. Mga tanging panangan ng CCP 1992 nagawad sa pamansang sa alagad ni Balagtas umpit kuno katong 1993. So maura na and that's all. Thank you. So, the last one of my topic was the mga natatanging pagsulat sa dula at sa sanaysay. So, ang number 1 kay si F. Sionel Jose, The God's Stellar, ang English short story. So, si F. Sionel Jose was a highly influential and widely translated Filipino novelist, short story writer, and essayist. He was conferred the title of National Artist of the Philippines for Literature in 2001. So, ang iyahang mga famous notable works niya kay Ermita Viajero Gagamba, short stories niya kay The God Stealer, Waywayan Ulvidon, yung short story collections kay The God Stealer and the Other Stories. So, the next one is si Bienvenido Lumbera, mga akdang pagpanitikan na sanaysay at tula. So, si Bienvenido Lumbera was a highly respected Filipino poet, critic, dramatist, and scholars who was named National Artist of the Philippines for Literature in 2006. So, notable works was The Ramahari, Tales of the Manuvu, Nolametangere, the musical based on Jose Rizal's novel, The Bayani, a musical on the life of Andres Bonifacio, ug Hibik at Himagsik nila Victoria Lactau. Iyahang mga poetry nga bagay poetry from the Tagalog word bagay meaning thing or relevant. And the last one of the mga natatanging pagsulat sa dula at sanaysay was he was Ricardo Lee. Ang iyang natatanging pagsulat sa dula at sanaysay kay huwag mong itanong kung bakit dulang pantelebisyon. So si Ricardo Lee is one of the most prolific and influential figures in Philippine cinema and literature. He is a highly celebrated Filipino screenwriter, journalist, novelist, and playwright who was confirmed the National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts in 2022. And his novels is Para Kay B, o Kung Paano Dinevastate ng Pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin in 2008, and si Amapola sa 65 na kabanata 2011, Bahay ni Marta in 2018, and
And in his iconic screenplays was The Himala in 1982, The Moral in 1982, The Brutal in 1980, The Carnal in 1983, and The Macho Dancer in 1988. So, ang topic diay is kaning mga nanalo sa English na kategorya. Ang number 1 is si Nick Joaquin. Ang nadaugan ni Nick Joaquin is The Three Generations sa English na short story. Dayon si Nick Joaquin was a towering figurine in Philippine literature and journalism. So, ang iyang mga famous nga novels is like The Woman Who Had Two Novels in 1961 ug ang Cave and the Shadows in 1983. Then, ang sunod po nga nadaog sa English na kategorya is si Edith Tiempo. Ang iyang nadaugan is ang mga tula sa English 4 at iba pa. So, si Edith Tiempo was one of the most distinguished figures in Philippine literature, recognized internationally as a gifted writer, poet, and critic. So, ang mga notable nga works ni Edith Tiempo is ang iyang 4 nga Bonsai, The Little Marmoset. Iyang mga novels is ang A Blade of Fern in 1978, His Native Coast in 1979, and the last one is The Alien Corn in 1992. So, the third one was Gregorio Brillantes. Si Gregorio Brillantes, ang iyang nadaugan is The Fires of the Sun. Tapos, si Gregorio Brillantes was a highly respected Filipino writer, journalist, and editor, best known for his masterful short stories in English. Ang iyang mga famous work kay ang Fate, Love, Time, and Dr. Lazaro, o ang The Distance to Andromeda. The third one is The Flood in Tarlac, and the last one was The Distance of Andromeda and Other Stories. Ang ikaupat pod kay si Kerema Pulutan Tobera. Si Kerema Pulutan Tobera was one of the most distinguished Filipino fictionists, essayist, and journalist writing in English. She is celebrated for a sharp, elegant, and often brutally honest prose, particularly in her short stories and essays that often focus on the inner struggles of women. Like, ang iyang famous work is ang title kay The Virgin, The Sounds of Sunday, A Various Season, The Hand of the Enemy in 1962. And the last one is si Jose Y. Dalisay Jr. Ang iyahang nadaugan sa English nga kategorya is Sarma and Other Stories. Si Jose Y. Dalisay Jr. is one of the Philippines' most prolific and celebrated contemporary writers. He is a multi-awarded author, poet, playwright, screenwriter, and academic whose work spans fiction, non-fiction, and drama, often exploring the intersection of the personal and the political in modern Filipino life. Like, ang iyang mga major works kay ang mga title kay Killing Time in a Warm Place in 1992, Soledad's Sister in 2008, and Penmanship of Old-Timer, and the last one is The Best of Barfly in 1997. So, maura to silang 5 ang mga nanalo sa English na kategorya. And now, I will proceed to mga nanalo sa Pilipino na Tagalog na kategorya. So, ang ako na pong next topic is about sa kaning mga nanalo sa Pilipino o Tagalog na kategorya. Ang number 1 kay si Luwalhati Bautista. Ang iyang nadaugan is The Gapo at Dekada 70. So, si Luwalhati Torres Bautista ay isa sa pinakatanyag at pinakamahalagang novelista, manunulat ng maikling kwento at screenwriter sa kontemporaryong panitikang Pilipino. Ang iyahang mga akda niya is ang Dekada 70,
bata-bata paano ka ginawa o gapo. And the next one is si Rogelio Sikat. Si Rogelio Sikat kay yang nadaugan sa Filipino-Tagalog na kategorya is ang Empeng Negro. Si Rogelio Sikat ay isa sa pinakatanyag at mahalagang manunulat, nobilista, dramatista at tagasalin sa wikang Pilipino. Kinikilala siya bilang isa sa mga pangunahing nagtaguyod ng paggamit ng wikang Pilipino sa panitikan ng noong ika-20 siglo, partikular noong dekada 1960. Pinanganak siya noong Hunyo 26, 1940 sa San Isidro, Nueva Ecija at pumanaw noong 1997. Nagturo rin siya bilang profesor at nagsilbing dekano ng College of Arts and Letters sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. So, ang iyang mga akda niya is ang known siya sa iyang nobela nga Dugo sa Bukang Liwayway. Iyang dula kay isang Moses. Ayang may kwento isang Empeng Negro o Tata Selo. So, the next one, we will go to the third one was Rani O. Villanueva. Iyang nadaugan is konversasyon o dulang may isang yugto. So, si Rene O. Villanueva was one of the most prominent Filipino playwrights, authors, and screenwriters of his generations. He is widely celebrated for his groundbreaking contribution to children's literature and his master for theater and television. So, iyang notable nga work is like the Hans Christian Andersen Award nominee, 10 Outstanding Youth Men, Gawad CCP para sa sining. Yang mga theater ag mga television niya is ang head writer for Batibot, award-winning plays May Isang Sundalo, Huling Gabi sa Marigondon, o Gwatawat. Then, ang iyahang ay mahorda ito. Tapos the next one was si June Cruz Reyes. Ang iyang nadaugan is ang tutubi, wag kang magpahuli sa mga salbahe. Nobela siya din Filipino. Si Juan Cruz Reyes is one of the most significant and influential contemporary Filipino writers recognized for his work of fiction, poetry, and essays, primarily written in Filipino or Tagalog. So, ang iyahang mga major literary works niya is ang Utos ng Hari at Iba Pang Kwento, Tutubi, Wag Kang Magpahuli sa Mamang Salbahe, o Etsa Puera. On the last one is Ilang Talang Luma Buhat sa Talarawan ng Isang May Nunal sa Talampakan. So, the last one was Cerelio F. Bautista. Si Cerelio F. Bautista was a highly distinguished Filipino poet, fictionist, and essayist who was confirmed the title of National Artist of the Philippines for Literature in 2014. So, ang iyang nadaugan di ay is ang Sugat ng Salita. Ang iyang mga notable works niya is like sa ang iyang fiction and essays niya nga stories kay collected short fiction, Breaking Signs, Words and Battlefields. Yang other notable works niya sa poetry kay The Cave and Other Poems, The Charts, Sugat ng Salita, Believe and Betray. So, overall, kay ang
So, the conclusion of all is that ang Gawad Palangka ay hindi lamang isang simpleng patimpalak. Isa itong institusyon na nagtataguyod ng panitikan, kultura at sining ng ating bayan. Dahil kung ang panitikan ay kaluluwa ng bayan, ang Gawad Palangka ang patunay na buhay ang ating kultura at malikhaing isipan. So, that's all. Thank you.